Hello guys, welcome sa aking channel. Maulang ngayon, maulang araw. Sundo lang tayo ng ating bunso. Okay, Josh. Kamusta kayo guys? Alam nyo ba guys, pag 3 years na kayo dito sa Canada o ang importante ay permanent resident kayo, so pwede na kayo mag-apply ng citizenship. Yes. Yes po. Pag 3 years na kayo dito sa Canada at saka permanent resident na kayo, so importante dito is permanent resident kayo, pwede na kayo mag-apply ng citizenship. Alam nyo guys, ang ganda talaga pag citizen na kayo, no? So, kami, we enjoyed ang benefits ng pagiging isang Canadian. So, pero, Filipino pa rin sa isip, sa salita at sa gawa. No, Filipino, nag-crave pa rin kami ng Filipino foods. Yung aming kinakain palagi, naghanap pa rin kami ng Filipino. Yun talaga kasi dyan tayo, roots natin yan. Ayan guys, ang kagandahan kasi ng pagiging Canadian, before pala is 5 years kami bago nag-apply na ng citizenship. Kasi din naman yan isang malaking desisyon, di ba? So kami, para na rin sa future ng mga anak namin, syempre magandang opportunities dito sa Canada, at saka sabi namin para sa mga bata, at pero gusto namin magpahinga or anong tawag dito, mag-retire sa Pilipinas, So ang kagandahan kasi ng pagiging citizen ay syempre may enjoy mo yung mga privileges dito sa Canada, especially makapunta kami sa iba't ibang bansa na hindi na kailangan ang visa, no? So dahil gamit na namin yung Canadian passport, no? At saka 10 years yun. Kagandahan kasi nito, pwede naming sa 1 year na pagkuha sa first year pala ng pagiging Canadian guys, ay ma-enjoy nyo free yung mga admission sa mga museum, sa mga parks, no, i-enjoy yan. So, at saka ayan nga, kung may property sa Pilipinas, so hindi mo siya mapangalanan sa iyo. Kasi nga, kung may investment ka sa Pilipinas at citizen ka dito, so ayan, hindi mo siya pangalan sa iyo. So ibig sabihin hindi siya mapapasayo. So kailangan mag-apply ng dual citizenship. So sa next video ko is pag-usapan naman natin anong mga advantages ng pagiging dual citizenship. So ayan guys, in-enjoy namin ang pagiging citizen, at saka nakakapunta kami sa ibang bansa na walang visa kahit saan guys. At saka pwede kaming mag-apply ng, pwede pala kaming manungkulan, no? Kaso lang so hayaan mo na yung maging kandidato dito, no? So meron naman tayong mga kababayan siguro na yung hangad na maging dito, no? Yung maging candidate dito. Pero ayan, gusto lang natin maging simpleng buhay dito, ayan, kasama ang mga anak. Ang kagandahan kasi dito guys, kasi kung sa Pilipinas kami at halimbawa yung asawa ko gusto mag-ibang bansa, mag-OFW, dito na lang kami, magkakasama pa kami, no? So yan ang kagandahan dito, madadala mo ang family mo. Pumunta kami dito through provincial nominee program ng aking asawa. So, ibig sabihin, yung employer niyang pumili sa kanya, no? Through online yung interview niya, ganon. Mga papeles niya. So siya na rin ang nag-asikaso. So parang libre din lahat, no? Parang dinidak lang sa kanyang ano tawag diyan, sa magiging sa
So guys, ano-ano pala yung mga naipasa namin. So ano-ano pa yung mga requirements pag gusto mo maging Canadian. So dapat naka 3 years ka na dito nag-decide sa Canada, no? Dapat 3 years ka dito nakatira. Dapat permanent resident ka. At saka may test, no? 20 item test. So kung hindi ka naman makapasa sa una, pwede din naman sa susunod, no? Parang 20 items. So ano lang naman guys, easy lang naman ang test kasi meron namang mga review na materials online, o di kaya may libro naman tungkol sa history at saka mga rights and responsibilities ng pagiging isang Canadian dito sa Canada. At saka may language test din guys. So kami kasi ginamit namin yung aming transcript of records. Yes guys, pag naka 4-year course ka, o di ba 2-year course, no? Pwede na rin yun kasi doon may mga subjects tayo na English. So dyan nila pagbabasehan na marunong tayo mag-English, no? Kasi nga which is totoo naman na mas magaling tayo mag-English. No? So may mga English tayo na subjects. So yun lang ang mga importanteng mga documents na dapat nating isalang-alang sa pag-apply ng pagiging Canadian citizen, no? So yan, so importante na permanent resident tayo, at least maka 1,095 days tayo dito sa Canada. At saka kung nagbakasyon ka naman sa ibang bansa o sa umuwi ka ng Pilipinas ng 1 year, no. Yeah, 1 month, yan, i-deduct mo yan sa presence mo dito sa Canada. Parang may formula dyan guys. Ayan. So, ni-share ko lang sa mga gustong magiging Canadian citizen kasi maganda itong opportunity sa bawat mga Filipino na gustong manirahan dito sa Canada, guys. So isa pa palang, dapat isa lang alang guys sa pag-apply ng citizenship ay dapat naka 3 years tayo na file ng ating tax. No, importante yan dito sa Canada. So magkano naman yung pag mag-apply ka? So sa adult ay 630 at sa mga minors naman, yung mga anak natin, $100. So yan, 630 plus 100. So yan, medyo magastos pag marami kang anak at marami kayo, no? Pero kagandahan naman dyan ay may enjoy ng ating mga anak ng opportunities dito sa Canada. So yan lang guys ang aking ma-share sa inyo. Sana may natutunan kayo at maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Bye! Ingat!